Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon. Naglalabas na po ng warrant of arrest yung Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senator Jingo Estrada. This time yung kasong plunder. Last week yung Graph. Nakabail siya last week mga kababayan. Pero ngayon lumabas na po yung no bail recommended. Ito yung breaking news mula sa DWIC. Ayan o. Breaking news, naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa pangunguna ni Division Chairperson Associate Justice Saldi V. Trespeses laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong o plunder. Kabilang din sa mga miyembro ng 5th Division, sina Associate Justice Mary Ann Corpus Manyalak at Associate Justice Hiner Hito. Ayon sa source ng DWIC, patrol, isi-serve na ang warrant of arrest laban kay Estrada anumang oras mula ngayon. Tapos, mababawasan na naman po ng isa pa. At may mga bali-balita mga kababayan na mamaya baka hindi na si Alan Peter Cayetano yung Senate President kasi dalawa sa mga members ng Hudas majority Uudasin din mga kababayan ng dalawang senador. Ay, hindi natin alam kung sino, kung yung magkapatid na na Villar o si Loren at saka si dating Senate President Chis Escudero. So babantayan natin ngayon mga kababayan. Meantime, sabi ni last week ni NBI Director, once lumabas niya yung warrant of arrest laban kay Jinggoy, we're ready to proceed. So, malamang mamaya magka-aristohan na. No bail recommended mga kababayan unless tumakas si Jinggoy. Pero si Jinggoy hindi po, nasanay na magpakulong kasi 3 beses na siya na nakulong. O di ba? No bail recommended ito mga kababayan kasi pandarambong. Ngayon, kanina may balita din na yung kampo ni Jinggoy Estrada nag-file mga kababayan ng omnibus motions. Jinggoy Estrada questions plunder. Graph wraps in omnibus motions. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, the camp of Senator Jingo Estrada has filed omnibus motions ad cautelam before the Sandigan Bayan 2nd and 5th Divisions to challenge the plunder in graft charges filed against him. Ipinapakiusap namin sa korte na tingnan ang mga paratang laban kay Senator Jingo Estrada at suriin kung makatotohanan ba ang mga ito, sabi ni Attorney Noel Ostria. Ostria said this is a separate from the urgent motion to withdraw warrants of arrest which was filed Friday morning. So, madaling sabi, I think natunugan na ng kanyang abogado ng kampo ni Jinggoy. Natunugan na nila. Nalalabas talaga ngayong Monday yung warrant of arrest kaya nag-file na sila ng urgent omnibus motion. Pero malamang mga kababayan, matuluyan na maaresto ngayon or mamaya itong si Jinggoy Estrada. Siyempre, pag-aaralan muna yung petition, hindi man yun agad-agad. Pag final po, will be acted upon. Tama po? So malamang hindi na makasesyon. Mga kababayan itong si Jinggoy Estrada with this development. So titingnan natin, abangan natin ngayon kung siya ay susurrender voluntarily. Tulad ng kanyang ginawa noon, mga kababayan. So ang sigurado, mababawasan na po yung 13 mga Hudas sa Senado. Dalawa na. O, di ba? Amanos na, 11-11. Yung mga sinasabi po ni Alan Peter Cayetano na solid yung 13, hindi pa 11. Kahit pa walang lumipat po mula sa majority, sunod-sunod na dito mga kababayan. Ang sunod yan si Joel Villanueva at saka si Cheese.
checkmate mga kababayan nito mga Duterte senators. At wala itong relasyon mga kababayan sa impeachment kasi itong kaso nila last year pa to mga kababayan. Maging itong si Panelo hindi naniniwala na itong mga nangyayari sa Senate majority is part of targeting the Senate majority. Yan si Panelo. Panelo hindi naniniwalang pinopuntirya ng administrasyon ng Senate majority. Yan sa report ng Brigada News FM Manila, giniit ni former presidential spokesperson Salvador Panelo na walang basihan ang mga aligasyong ginigipit o pinupuntirya ng administrasyon ang mga miyembro ng Senate majority kasunod ng pagsasampa ng kasong graft at plunder laban kay Senator Jingo Estrada hinggil sa umano'y flood control corruption scandal. Ayon kay Panelo, matagal nang umiiral ang mga investigasyon at paratang laban sa ilang mga senador at nagsimula pa umano ang mga ito nung hindi pa sila kabilang sa majority bloc, correct? Dahil dito, hindi niya maaring iugnay ang mga kaso sa politika o sa kasalukuyang posisyon ng mga nasasangkot sa Senado. Binigyang diin niya na malagang manaig ang pananagutan, anuman ang kulay ng politika. Kung mayroong sapat na ebidensya, sabi ni Panelo, laban sa isang opisyal, dapat lamang niya nasampan ito ng kaso o litisin sa ilalim ng batas. Kung maalala, nagpahayag ng pangamba si Senator Amy Marcos na posibleng tinatarget ang kanilang hanay. Ayon sa senadora, may impormasyon umano na may mga kasong binubuo laban sa 13 miyembro ng majority bloc batay umano sa datos mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Nakita ninyo, kinontra ni Panelo si Amy Marcos. Walang paniwala kahit si Panelo kay Amy Marcos. At to former presidential spokesman Panelo, matagal na niya ito. Tama, walang kinalaman ito sa politika. May kinalaman siya sa flood control scandal na gusto nating lahat na mapanagot yung mga sangkot. Ito yung mga lumabas na ebidensya mga kababayan. Base mismo sa testimony ni Yosek Bernardo. Tinuturo ito si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero. Paano pinopolitika? So malabong palusot mga kababayan, tinatarget yung majority. Yung kaso naman po ni ni Bato de la Rosa, may relasyon ito mga kababayan sa crimes against humanity. Walang pinopolitika. Kung masabit din si Bongo, ay lahat ito mga kababayan may relasyon sa mga kaso na kanilang kinakaharap dahil sa kanilang mga past actions during the past administration. But during the administration, this administration, mayroon pa mga kababayan na kakaharapin na kaso, possibly in relation sa flood control scandal din, itong si Bongo. Kasi yung pamilya niya, mga kababayan, kontraktor. Yung CLTG nga, na nakapangalan sa kanyang acronym, ang acronym po ng CLTG, ang ibig sabihin ng CLTG, pangalan mismo niya, Clarence Lawrence Bongo, CLTG, nang sabi tumiba ng mga kontrata during the time ng dating Pangulong Digong. So legit lahat mga kababayan ito. Ngayon, speaking of Bato de la Rosa, ito yung latest ngayon kay Bato de la Rosa. Sabi ng PNP, may lead na daw sila sa whereabouts ni Bato. Kung saan nagtatago. Sabi po ni PNP CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico, mayroon na sila. Kaya lang, siyempre, hindi nila i-divulge the possible whereabouts ni Bato since he left the Senate building on May 14. It is an operational undertaking which I cannot reveal. But of course, we have leads. Kasama po doon sa manhunt yung pag-identify rin sa mga taong tumulong sa kanya. All information that is coming is being validated. There will be no stone left unturned. Morico acknowledged that De La Rosa likely still has means of communication with other people.
I guess kasi alam mo naman, yung technology po ngayon, ang pakikipag-usap naman po sa tao, hindi naman ibig sabihin tumutulong ka na. That's why we are investigating. So malamang, it's just a matter of time, mga kababayan, ay masasakote itong si Bato de la Rosa. Kasi siyempre, may mga technology na po kung paano i-surveillance. Malamang yung mga text, yung mga call, namomonitor na ngayon. Alam naman yan ni Bato de la Rosa. At pag lumabas siya doon sa kanyang lungga, siyempre natunugan niya. Alam na daw niya. So magti-text, lalabas ngayon si Bato, nakaabang na yung pulis. O di ba? Ganon. At siyempre armado si Bato. Mga kababayan, pasiguro yon. Siyempre, mag-iingat din siyempre yung ating mga kapulisan at saka yung NBI. So ang maganda niyan, para siguro walang masaktan, panawagan natin kay Bato de la Rosa. Isa ka pong dating PNP official, top official ka pa. You have to respect the law. Maganda niyan, sumurrender ka na lang. At pasalamat ka kasi walang tukhang policy. Walang AJK policy yung ating gobyerno. You are being given due process. And as you will be delivered immediately doon sa The Hague, maganda doon kasi magiging kasama mo na yung inyong hinahangaan na tatay, si Digong. Maalagaan mo na siya. At pareho kayong binibigyan ng due process. At maganda doon makulong. Kasi kumpleto na mga facilities, amenities. Di ba? May television. As compared dito sa Pilipinas, talagang air condition doon. Dito ang ating mga kulungan dito, walang aircon. Doon na makukulong si Jingo Estrada at saka nakakulong na si Bong Revilla. So, mas maganda, libre pa yung travel mo. Sagot ng gobyerno, naka-aeroplano ka pa. O, di ba? And you are given the due process. Yun ang importante para sagutin yung mga aligasyon laban sa inyo. Kung hindi kayo guilty, you will be given fair trial. Huwag na magpalusot. Ay, yung mga biktima ng AJK po, sentensyado agad, death penalty, walang trial, walang abogado. Kaya mapalad po kayo. 'Di ba? Kasi kayo binibigyan ng walang death penalty doon. Life imprisonment. Kung mapatunayan na kayo ay nagkasala talaga sa batas. O ganun 'yon. Huwag ka nang magpalusot kasi walang lusot. Nagdesisyon na po yung Supreme Court. Legit yung warrant of arrest laban po sa inyo. So surrender. Surrender ka na lang po. Be man enough. Di ba? Yung pagsiserve ng warrant of arrest, matutupad yung wish po ninyo. Sasama uli po sa pagpusa sa iyo si Trillanes. Kasi naman, hinamon-hamon ninyo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong products namin na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito po ni Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Yan. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayo dyan mag-order ng direkta.